Saan at kanino dapat bumili ng ibon? Need pa ba iparehistro ang mga ibon sa DENR? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ko ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So, ito rin po yung kadalasan na tinatanong ng ating mga baguhan na mag-iibon, mga kahabi natin regarding po kung saan at kanino dapat bumili ng ibon. At ito rin din yung mga katanungan ng iba nating mga kahabi na need pa ba iparehistro ang ibon sa DENR. So, nais ko lamang pong magbahagi sa inyo ng ating nalalaman patungkol sa mga katanungan ng ating mga kahabi. Katulad ng tanong ni kahabi Mark Helbuna o Jelbuna. Sir, kung ikaw bibili ng ibon, okay ba bumili ng ibon sa Malabon Pet Market or sa ibang pet market? Dami kasi mura mga breeder din nagbebenta. Thanks po. So shoutout po sa inyo kahabi Mark Helbuna. So kung ako ang tatanungin mo, ay okay naman bumili kahit saan sa mga tiyanggian, mga pet market, ika nga, or sa pet shop, or saan lugar o kahit kanino, okay pong bumili ng ibon. Ngunit, nais ko lamang pong i-advise sa inyo kung ano munang species or anong ibon ang ating bibilhin. So, dapat meron tayong mga gagawin na pananaliksik or pagtatanong. Dahil dito sa pagtatanong nito, doon tayo makakaunawa ng mga hakbang na dapat nating gawin. Ano unang itatanong? Yung ibon ba na bibili natin ay kailangan pang iparehistro or hindi na? So yun po ang dapat nating unang ilagay sa ating isipan. Dahil sa dami ng mga species na mga pwede nating alagaan at mga pwede nating hindi na iparehistro. So yung bibili nating ibon mga kahabib ay alamin natin na kung kinakailangan pang iparehistro. Siyempre, sa mga pet tiyanggian, pet market, ito ay advantages dahil sa presyuhan ay napakamura at may mga magaganda pang quality. So, maski ako, gusto kong bumili ron. Pero, mapapaisip ako, kung ako ay baguhan lamang, mapapaisip ako kung bakit kailangan pang iparehistro, aalagaan lang naman ang ibon. So yun po yung mga katanungan na sa atin dapat maklaro. Tapos mura, yun, isa pang advantage din po yan dahil ang mga ibon na bibili natin mura. Sino bang ayaw bumili pag mura ang presyo kumpara sa ibang mga nagbebenta or nag-aalok na medyo may kamahalan, ngunit pares lang din naman ang kategorya ng ibon. So mapapabili talaga tayo. So yun po dapat ang i-consider natin. Hindi natin sinasabi na huwag bumili, hindi pwede dyan. Ang i-consider lang natin doon sa bibili. Kasi ay yung bibili po, yun ang magsasaper. Hindi naman yung nagbenta ang magsasaper Ang bumili, yun ang magsasaper. Dahil pag bumili na tayo, tapos nalaman natin na kailangan palang iparehistro. So, anong mga documents ang kakailanganin natin para iparehistro sa DENR? So, yun po mga kahabi, yun lang ang ating maliit lang na kapamaaranan na advice doon sa mga gustong bumili sa mga pet market. Okay po yan, wala po problema. Pero, meron po yan mga consequences. Dahil alamin natin kung ano po yung ating bibili na ibon. So, hope kahabi Mark Helbuna ay meron tayong maliit lang na bagay na naibahagi sa inyo. Ganon din po si kahabi Brian Cuevas. Ang tanong niya, Idol, need pa ba ng permit i-register sa DENR bago mag-alaga ng ibon? So, kahabi Brian Cuevas, shoutout po sa iyo. So, sa
permit or ipaparehistro sa DNR, depende po ito sa species na ating maa-acquire. So hindi po tayo pwedeng magparehistro muna bago mag-alaga ng Indian ringneck ang inyong natukoy. So ang ganito kahabi, Brian Cuevas, ang magandang procedure. Pag bumili po tayo ng Indian ringneck, dapat may kalakip na po ito na dokumento. Ano po ito yung dokumento? Ito yung deed of sale or deed of donation at or official receipt. Kahit sa alin sa tatlo dito kahabi, Brian Cuevas, ay pwede po. Ito po yung isa sa requirements. Tapos LTP, health certificate, at yung kung ang nagbenta naman po sa inyo ay CWR holder, ay photocopy niya po ng CWR at QBR. Kung sa farm permit na po, kung sa farm permit nyo naman na avail ang Indian ringneck, ay hindi na kailangan ng wildlife farm permit holder niya. Although yung certificate nanda naman po, magbibigay po yan ng certificate. So ang kailangan natin, mag-avail muna tayo ng species dahil andun natin makukuha yung mga requirements na ipaparehistro natin sa DNR. Hindi tayo makakapag register muna bago mag-alaga ng Indian ringneck. So yun po ang procedure kahabi, Brian Cuevas. So need pa ng permit sa pag-aalaga natin, sa pagpaparami at sa pagbebenta sa Indian ringneck. So yun po ang dapat natin i-consider kung sa lahat ng mga kahabi natin dyan na nagbabalak mag-alaga ng mga species, ay alamin po muna natin na kung kinakailangan po ito iparehistro sa DNR. Bibigyan ko lang po kayo ng mga option. Lahat po ng mga exotic birds at lahat po ng mga imported birds ay need po na iparegistered sa DNR. So alamin na po natin yung mga species natin, katulad ng mga nababalitaan natin or mga nakakahiligan natin, kung ito ba ay exotic or imported birds. Yung mga pinanggalingan kahabi, iba naman kasi sinasabi captivity breeding na. Ito, naparami na dito sa Pilipinas. Yes, tama po yan. Pero yung pinanggalingan po nila, yun ang i-consider natin. Ito ba ay exotic birds? Ito ba ay imported birds? So, dapat marami tayong mga katanungan na dapat malaman bago natin pasukin ang buhay mag-iibon. Ganun din po si kahabi Sailor Legion. Salamat po sir. Nagtanong na po ako sa DNR, mura lang pala magparehistro sa mga ibon. Yes po, maraming pong salamat kahabi Sailor Legion sa inyong pagsishare or karagdagang kaalaman sa ating mga kahabi na mura lang talaga ang pagpaparehistro sa DENR. 100 pesos lamang po ang payment. Tapos kung meron kayong 1 to 50 heads na ulo ng ibon na ipaparehistro, ay 50 pesos lamang po ang ating babayaran. So ganun lamang po kamura ang policy, ang mga payment sa DNR sa pagpaparehistro ng ibon. Basta na provide po natin lahat ng mga requirements na kinakailangan na isubmit natin sa DNR. So yun po mga kahabi, maraming po salamat Sailor_Legion sa inyong pagbabahagi na mura lang talaga ang pagpaparehistro sa mga ibon sa DNR. So ganun din po ang katanungan ng ating kahabi. Last but not the least, si Richard Kind. Sir Olen, may ibon ako at nag-apply na ako ng CWR. Kaya lang, 1 taon na ay di pa nare-release ang CWR. Kaya dumami na ang ibon. Legal po ba ang ibon ko? So, sa totoo lang, legal na legal po ang inyong pag-aalaga ng ibon. Dahil, ang sabi nyo, nakapag-apply na kayo ng CWR. Kaya lang, 1 taon na ang hindi pa nare-release. So, meron talagang mga region na medyo nade-delay ang pagre-release ng CWR. Siguro maraming mga nag-apply or
ang maganda dyan kahabi ay i-follow up nyo. I-follow up nyo yung inyong pag-a-apply. Ang mahalaga dito, huwag nyong iwawala yung mga resibo ng pag-apply ninyo. Dahil ito po yung magiging proof nyo na kayo po ay nag-apply. I-follow up nyo, baka meron pa kayong mga hindi na-submit or meron pa kayong kulang doon sa requirements kaya nadidelay. Or, ang gawin nyo po, mag-re-apply po kayo uli. Nakalagay naman doon, i-attach nyo, lagyan nyo ng note na re-apply for CWR para ma-access po ang inyong mga papers. Baka natabunan na, hindi na gagalaw, kaya napailalim na. So, ang maganda dyan kahabi, i-follow up nyo kung ano na po yung status ninyo sa inyong pag-apply, bakit hindi pa nare-release, at kung approved na, ay bakit hindi pa nare-release, or mag-re-apply kayo ng panibagong Certificate of Wildlife Application Form. So, tapos, i-attach nyo yung dati nyong pag-apply or yung resibo na in-apply nyo before. So, i-attach nyo doon, tapos lahat ng mga photocopy ng inyong mga requirements ay i-attach nyo. So, follow up and re-apply. So, yun po ang maganda para meron ma-actionan ng DNR ang inyong application form. So, kung dumami naman po ang inyong mga alaga kahabi, ay wag po kayong mag-alala dahil nasa tamang proseso naman po kayo. Ang nangyari lang, hindi agad na-release ng DNR. So, sa pag-submit, pag na-accept nyo na po yung Certificate of Wildlife Registration at nahawakan nyo na po yung inyong CWR, at magpapasa na po kayo ng quarterly breeding report, dahil ito po yung ating responsibilidad, ay doon nyo na po i-attach yung mga progenies na sinasabi nyong dumami na ang inyong ibon. So, sa QBR nyo na lang po i-attach lahat ng mga kaganapan ng mga ibon ninyo, ay doon nyo i-attach at i-submit sa quarterly breeding report. So, yun po, legal po ang inyong pag-alaga. Huwag po kayong mangamba. Basta meron tayong mga pinangahawakan na proof of official receipt sa ating mga alaga. So, yun po mga kahabi. Hope meron tayong mga natutunan sa ating talakayan ngayon kung saan at kanino dapat bumili ng ibon. So, kung saan at kanino dapat bumili ng ibon, kahit saan po mga kahabi, pwede tayong bumili. Ngunit sa bibili, ito lamang po ang advice natin. Ano pa ang inyong plano? Magpakaligal tayo or bibili na lang at para mag-alaga? So, nasa inyo po ang kasagutan. Kung gusto nyo magpakaligal, ay bumili po kayo doon sa legal source. So, yun po ang aking advice. Sa pagbili, kahit saan, wala pong hadlang. Pero kung gusto nyo ang legal na pag-aalaga, siyempre sa legal source tayo bumili. Meron din naman dyan sa mga tiyanggian na nagbibigay ng mga legal documents. So, itanong nyo na lamang po. Hindi naman lahat ng nasa pet market na nagbebenta or sa lahat ng mga pet shop ay wala na po mga documents. Itanong nyo dapat ang lahat ng mga bagay na dapat nating malaman para sa ating pag-aalaga ng ibon. Need pa ba iparehistro ang ibon sa DNR? So, depende po sa species mga kahabi. Ang i-advise ko lang, pag exotic birds at imported birds ay kailangan pong iparehistro sa DNR. So, alamin natin kung anong mga species ang mga dapat iparehistro sa DNR. Dahil 1,000 po o species birds na pwedeng alagaan natin. So, dapat magsaliksik muna tayo, mag-observe at alamin kung dapat ang mga hakbang na ito. Maganda ang buhay pag meron tayong mga kaalaman sa ating pag-aalaga at pagpapasukin natin ang buhay mag-ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.